Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, May 29, 2026, Friday. Nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Domeng, pero ang mas pinangangambahan ay ang paglakas ng habagat sa mga susunod na araw. Bukod dito, may isa pang nabubuo sa kanluran. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong araw, ang sentro ng Tropical Storm Domeng o Jangmi ay tinatayang nasa layong 1,345 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Ang maximum sustained winds nito ay 75 kilometers per hour malapit sa sentro at ang gustiness ay umaabot hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos ito northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, nasa ibabaw pa rin ito ng Philippine Sea at ang pinakamahalagang bantayan sa mga susunod na oras ay ang pagkilos nito sa loob ng PAR at kung gaano kabilis itong lalakas habang nananatili sa karagatan. Para sa Eastern Visayas at Caraga, inaasahan ng maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorm. Ang pangunahing dahilan nito ay ang trough ng Tropical Storm Domeng. Kapag trough ang driver, mas nagiging organisado ang mga ulap-ulan sa ilang oras, kaya mas mataas ang tsansa ng pabalik-balik na pag-ulan at may mga pagkakataon na mas lalakas ang buhos sa maikling panahon dahil sa thunderstorm. Dahil ang ulan ay maaaring moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, posible ang flash floods at landslide. Sa Eastern Visayas, mas mabilis dumami ang ulap kapag nagtatagpo ang moisture at ang daloy ng hangin sa silangan. Kaya pwedeng magkaroon ng mga oras na mas tuloy-tuloy ang ulan, tapos hihina, tapos babalik ulit. Sa Caraga, ganun din ang karakter, makapal na ulap, scattered rains at thunderstorm bursts na pwedeng tumama sa iilang lugar ng mas malakas, lalo na kapag ang trough ay tumapat sa isang koridor at nagtagal doon. Para naman sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Socsargen, Barm, Lanao del Norte at Palawan, inaasahan din ang maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorm. Ang sanhi nito ay ang southwesterly wind flow. Kapag ang hangin ay galing southwest, mas nagdadala ito ng moisture mula dagat papasok sa kanlurang bahagi ng bansa. Kaya mas madalas ang pag-ulan at mas mabigat ang ulap sa mga lugar na nakaharap sa daloy ng hangin. Sa Western Visayas, pwedeng pabalik-balik ang buhos sa maghapon at may mga pagkakataon na mas malakas ang ulan sa ilang isla o lalawigan habang mas mahina sa katabi. Sa Negros Island Region, maaaring lumabas ang thunderstorm burst na pwedeng magdala ng biglaang malalakas na ulan sa ilang oras. Sa Palawan, kapansin-pansin ang ganitong setup dahil ang wind flow ay diretsyong dumadaan sa kanlurang karagatan. Sa Zamboanga Peninsula, Socsargen, Barm, Lanao del Norte, at Misamis areas na sakop ng forecast, ang mga buhos ay pwedeng mag-iba-iba ang lakas depende sa kung saan tumapat ang makapal na ulap at kung gaano kaaktibo ang thunderstorm cells. Dahil ang pag-ulan ay maaaring moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, posible ang flash floods at landslide, lalo na sa mabababang lugar na mabilis mag-ipon ng tubig at sa mga bahaging may dalisdis na madaling lumambot ang lupa kapag sunod-sunod ang buhos. Para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang dahilan nito ay localized thunderstorm. Ibig sabihin, hindi sabay-sabay uulan sa lahat ng lugar, pwedeng maliwanag at mainit ang isang area, pero sa katabing area ay biglang kumapal ang ulap at uulan ng malakas sa maikling panahon. Sa ganitong setup, ang ulan ay minsan saglit pero malakas tapos titila ulit at ang paglipat ng buhos ay nakadepende sa pagbuo at paggalaw ng thunderstorm cells. Kapag naging severe ang thunderstorm, posible ang flash floods at landslide lalo na sa mga lugar na mabilis bahain at sa mga bahaging may matatarik na lupa sa ilang lalawigan. Ngayon, puntahan natin ang general outlook para kay Domeng. Ayon sa forecast, habang ito ay nasa loob na, inaasahang kikilos ito west-northwestward mula ngayong araw hanggang Sabado, May 30. Bago ito kumilos generally, north-northwestward at manatiling malayo sa Philippine landmass sa karamihan ng natitirang forecast period. Inaasahang lalabas ito ng PAR sa Lunes, June 1, meaning ang pangunahing ruta ay nasa karagatan. May galaw na pa west-northwest sa unang bahagi tapos aakyat ng pa north-northwest habang papalayo. Kaya mas mababa ang tsansa ng direktang pagtawid sa kalupaan base sa kasalukuyang track scenario. Pagdating sa lakas, inaasahang magpapatuloy ang pag-intensify ni Domeng at posibleng umabot sa typhoon category sa Sabado. Maaaring maabot nito ang peak intensity sa pagitan ng Sabado at Linggo, May 31 habang nasa ibabaw ng Philippine Sea. Pagkatapos nito, inaasahan ng steady weakening. Ibig sabihin may window ng paglakas habang nasa open waters, tapos unti-unting paghina habang nagpapatuloy ang ruta. Sa ganitong outlook, ang pagbabantay ay nakatuon sa kung
kung gaano ito kabilis lalakas at kung gaano kalapit ang magiging ruta sa hilagang hangganan ng bansa dahil kahit malayo ang sentro, ang lawak ng hangin at alon sa paligid ay pwedeng makaapekto sa ilang seaboards. Tungkol sa landfall, mas mababa ang tsansa na maglandfall ito sa bansa. Base sa latest forecast track, mas mababa na rin ang posibilidad ng pagtaas ng tropical cyclone wind signal sa extreme northern Luzon pero hindi ito tuluyang inaalis. Isa pang mahalagang bahagi ng outlook, posibleng palakasin ng tropical cyclone na ito ang southwesterly wind flow simula sa Sabado. Dito pumapasok ang tinatawag na enhancement kung saan ang mas malakas na bagyo sa karagatan ay pwedeng humila at magpalakas ng daloy ng hangin mula southwest na nagdadala ng mas maraming moisture papasok sa kanlurang bahagi ng bansa. Kaya kahit less likely ang direct effect sa unang 24 hours, pwedeng magbago ang larawan ng ulan kapag nagsimula ang enhancement ng southwesterly wind flow lalo na sa mga lugar sa kanluran na mas sensitibo sa ganitong daloy. Kasama sa heavy rainfall outlook ang malinaw na punto, less likely na direktang makakaapekto si Domeng sa weather conditions ng bansa sa loob ng susunod na 24 hours. Pero ang southwesterly wind flow na ma-enhance ni Domeng ay maaaring magdala ng heavy rains sa western portion ng bansa simula Linggo, May 31. Dahil dito, may posibilidad na maglabas ng weather advisory bukas, May 30, bilang paghahanda sa inaasahang mas malalakas na pag-ulan. Ibig sabihin sa immediate period, ang ulan ay mas dahil pa rin sa trough at sa umiiral na wind flow, pero sa weekend hanggang Linggo, mas nagiging mahalaga ang monsoon enhancement sa kanlurang bahagi dahil yun ang pwedeng mag-angat ng rainfall intensity at lawak sa mas maraming lugar. Ngayon, dumako tayo sa latest tropical cyclone update na inilabas ng Pag-asa. Nakasaad sa long range window sa week 1 hanggang June 3, ipinapakita na si Domeng ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Kasabay nito, may TCLV-1 na likely lilitaw sa western boundary ng PMD na may low to moderate likelihood of development sa week 1. Sa week 2, June 4 hanggang June 10, sinasabi ng forecast na ang TCLV-1 ay kikilos patungo sa northwestern Luzon hanggang Taiwan area na may low to moderate chance of TC formation sa week 2. Ibig sabihin, bukod sa kasalukuyang bagyo sa silangan, may binabantayan din tayong posibleng kasunod na disturbance sa western boundary na pwedeng maging relevant sa mga susunod na araw. At sa week 2 window ay may senaryo ng paggalaw nito sa North Corridor. Sa ganitong forecast, mahalaga ang pagbabantay sa trend ng track at kung gaano ka-organize ang magiging sistema dahil ang low to moderate ay nagpapahiwatig na may tsansa. At kung sisilipin natin yan, sa ibang mga weather model, ipinapakita sa simulation ang development ng nasabing bagyo sa kanluran at posible nga itong tumawid sa kalupaan ng bansa. Kaya mahalaga na i-monitor din natin ito kasi marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw ng bagyo sa kanluran sa susunod na mga araw. Manatiling nakatutok dito sa ating channel at mag-ingat po tayong lahat.